Respicio kay NBI Director Melvin Matibag kasunod ng reklamong isinampalaban sa kanya. Kabilang sa mga isinampang reklamo ang sedisyon dahil sa patuloy na pag-atake umano na hindi maituturing bilang freedom of expression. Narito ang balita ni Vanessa Cleofas. Huwag kayong matakot mga kapatid. Ako si Atty. Harold Respicio, Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela. Galing sa Northern Luzon. At ang Northern Luzon ay solid Sara Duterte! At kami doon sa Northern Luzon ay hindi natatakot! Kahapon, si Matibag, kinasuhan ako. Inciting to sedition! Inciting to rebellion! Bigyan natin siya ulit ng dahilan para kasuhan ako today. Gusto niyo yan? Yan ang matapang na hamon ni Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Attorney Harold Respicio kay NBI Director Melvin Matibag. Kasunod ito ng patong-patong na reklamong isinampa ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa National Bureau of Investigation o NBI laban kay Respicio noong nakaraang linggo, kung saan ang inihaing mga reklamo ay naglalaman ng inciting to sedition, rebellion, unlawful use means of publication at unlawful utterances dahil sa paulit-ulit nitong mga social media post online na nangihikayat ng pag-aaklas laban sa gobyerno at iba pang cyber-related offense. Sa nauna ng press conference na ginawa ng NBI, CICC at PCO para sa mga hakbang na gagawin sa reklamo, sinabi ni CICC Executive Director Yusek Aboy Paraiso na lumampas na sa limitasyon ng freedom of expression ng mga ginagawa ng ikalawang alkalde. Sa kabila nito, sinabi naman ni Matibag na una munang ipapasabpina si Respicio para bigyan siya ng pagkakataong magpaliwanag. Binigyang diin din ni Matibag na ang hakbang na ito ay hindi pagkitil sa malayang pagpapahayag ng saloobin. Muna, ang gagawin nga natin, papasabpina si Atty. Respicio to hear his side. After that, we will make a recommendation and eventually, kung ano yung findings, we'll file a complaint to the Department of Justice. In fact, I have to commend Yusek Aboy na directly he can file it to the Department of Justice for prosecution, but he seek the assistance of the Bureau for the case build-up at mabigyan din ng chance si Atty. Respicio na makapagsalita. And I have to reiterate, this is not, sabihin na naman, we are curtailing freedom of expression. Bandaan po natin, lahat po ng ating karapatan may katumbas po na responsibilidad. At pag yung karapatan ay lumalabag sa batas. Sa parehong video pa rin ni Respicio, dinepensahan nito ang panguudyok raw ng kanyang ginagawa na anyay pagtatanong na bahagi ng freedom of speech. Ang mga reklamo rin daw na inihain sa kanya ay para lamang patahimikin siya. Ito po ay ginagawa nila sa atin para tayo ay takutin. Pero karapatan po natin magsalita, hindi po? Hanggat hindi naman iligal ang ating ginagawa. Isa po akong abogado, alam ko ang sinasabi ko. Alam ko ang elements of inciting to sedition. Kapag ine-engganyo ko kayo, yun ang inciting. Pero kapag kayo ang sumasagot at tinatanong ko kayo, hindi inciting yun. Freedom of speech yun. Kaya nila ako kinasuhan ay para tumahimik ako. Gusto nyo ba ako tumahimik? Gusto nyo ba ang tumahimik? Tatahimik ba tayo? Hindi po tayo tatahimik. Samantala, matatandaan na tinututukan ngayon ng CICC at Presidential Communications Office o PCO ang pagbabantay sa lahat ng mga social media post online sa buong bansa na nagpapakalat ng fake news, disinformation at yung mga content na naglalaman ng anumang uri ng panghikayat at panguudyok sa publiko na magsagawa ng iligal na aktibidad laban sa gobyerno. Bukod kay Respicio, ilang personalidad at account na rin ang binabantayan ngayon ng NBI, PCO at CICC. Una na rin binigyang diin ng NBI na hindi nila ginagawang basehan sa mga hakbang na ginagawa ang political colors. We are not after kalaban. Hindi namin tinitingnan dito yung political color, yung personality, yung emotion. We just base on action, facts, and kung ano yung batas na applicable and follow the procedure. Ganun namin ito gagawin. It so happened
It's unfortunate that it's happening na yung mga tao na ganito, they're the one also very violent and very vocal saying things na kagaya ni Atty. Respicio, we know his political yung political preference niya. Tapos, okay lang naman you promote your political preference, but you don't encourage people to raise arms against the government. Hindi naman tama yon. So, hindi tayo papayag na mangyari yung mga ganyang bagay. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.